Tingnan mo ang post mula sa opisyal na account ni Pangulong Trump. Matindi ang reaksyon ni Trump at ginawa niyang sentro ang Latin America sa bagong yugto ng digmaan laban sa mga internasyonal na paksyon. Ngayong Sabado, Hunyo 13, 2026, inanunsyo ng Pangulo ng Estados Unidos na nagsagawa ang Southern Command ng opensibang militar na pumatay kay Hector Hastenford. Si Guerreiro Flores, kilala bilang Nino Guerreiro, ang itinuturong leader ng Trem de Aragua, isa sa mga pinakakinatatakutang Venezuela nung gang sa kontinente. Isinagawa ang operasyon sa Venezuela. Isinagawa ito ng may koordinasyon ng mga autoridad ng Venezuela at tinarget ang pinuno ng isang organisasyong inaakusahan ng pagpuslit ng droga, panghingikil, karahasan, money laundering at pagpapalawak ng krimen sa iba't ibang bansa. Diyan nagigihigit pa sa isang operasyong militar ang kasong ito. Nagbabalang White House na wala ng ligtas na kalungan ang mga terorista, kartel at pinuno ng gang sa Venezuela man o saan pa. Ano ang iniutos ni Trump? Paano binabago ng operasyong ito ang laban kontra sa mga kartel sa Caracas? Caracas? Paano ko ikukuwento lahat ng yan sa'yo? Kung gusto mo ng diretsong content, mag-subscribe ka na kasi araw-araw may ganitong video dito. Ang pag-atake ay inianunsyo ni Trump bilang isang mabilis na kamamatay at direktang inaprubahan niya mismo. Ang target ay si Nino Guerreiro, lider ng Trem de Aragua, grupong nagsimula sa loob ng bilangguan ng Venezuela at kumalat sa rutang kriminal sa kontinente. Ayon sa balita internasyonal, naganap ang operasyon sa estado ng Bolivar sa Venezuela, isang lugar na kilala sa ilegal na pagmimina, mga taguan at presensya ng mga armadong grupo. Sumali ang Southern Command ng US sa operasyon bilang sandatahang bisig ng tugon ng Amerika, habang ang mga autoridad ng Venezuela ay tumulong sa pamamagitan ng intelihensya at lokal na suporta. Kasabay ng epekto ng militar, dumating din ang mensaheng pampolitika. Gusto ni Trump ipakita na ang hangganan ay hindi lang isyu ng migrasyon, kundi daan ng kriminal na organisasyon na tumatawid ng bansa, nagsasamantala sa kahinaan at umaatake sa mamamayan. Hindi itinuring ng mga autoridad ng Amerika si Nino Guerreiro na karaniwang kriminal. Pinatawanan ng parusa ng kagawaraan ng pananalapi ng Estados Unidos si Guerreiro at iba pang lider ng Trem de Aragua dahil sa pagkakasangkot sa kalakalan ng droga, human trafficking, pangingikil at money laundering. Nagarap din ng mga kaso laban sa kanya ang kagawaran ng katarungan sa New York kung saan itinuro ang Venezuelanong si Guerreiro bilang pangunahing tauhan sa pagbago ng isang gang sa loob ng kulungan tungo sa pagiging isang internasyonal na organisasyong kriminal. May ganting pala ring hanggang $5 milyong para sa impormasyong magtuturo sa kanyang aresto. Nang inanunsyo ni Trump ang pagkamatay ng leader, sinabi niyang tinutupad niya ang pangako sa kampanya. Palayasin ng dayo ang kriminal, supuin ang mga kartel at bigyan ng hustisya ang mga pamilyang biktima ng karahasan. Palayasin noong Pebrero 2025, itinuri ng Estados Unidos ang grupong ito bilang isang dayuhang teroristang organisasyon. Nagbukas ito ng daan sa parusa, pagyeyelo ng ari-arian, pagharang sa pananalapi at mas mahigpit na hakbang laban sa mga miyembro at kaalyado. Ginamit ni Trump ang batayan para ilarawan ng gang bilang hindi lang problema ng pulisya kundi banta rin sa pambansang seguridad. Ito ang dahilan kung bakit lumitaw ang Komando Sul ngayon. Simple lang ang lohika ng White House. Kung transnational ang kilos ng kartel, karahasan, droga, utos, dapat lampas hangganan din ang tugon. Ito ang dahilan kung bakit ito lumitaw ngayon. Direktang katuwang ang gobyerno ng Venezuela sa operasyon, nakapansin-pansin din. Matagal nang may diplomatikong tensyon, pampulitikang akusasyon at tunggalian ng kapangyarihan sa pagitan ng Washington at Caracas. Ngayon, ang pagkamatay ni Nino Guerreiro ay inilahad bilang resulta ng koordinasyon sa pagitan ng Estados Unidos at mga autoridad ng Venezuela. Nilinaw ng Venezuela na walang tropang Amerikano sa kanilang bansa, ngunit kinilala ang kooperasyon sa intelihensya, teknolohiya at laban sa mga grupong kriminal. Sa praktika, ipinapakita ng operasyon na kahit dating saradong relasyon ay maaari magbago sa harap ng banta tulad ng Tren de Aragua. Kapag ang usapan ay tungkol sa pagbuwag ng isang estrukturang kriminal na masyadong lumaki. Para kay Trump, ang babala hindi lang para sa isang gang ng Venezuelano, kundi para sa lahat ng kartel na naniniwalang kaya nilang tumawid ng mga hangganan nang hindi nagbabayad ng tunay na halaga.
Ang mga lider ng teroristang grupo ay huhulihin saan man sila magtago. Babalang nangyari sa Venezuela para sa Brazil dahil nagkakapareho na ang sitwasyon. May grupong lumalakas sa kulungan, kumokontrol ng teritoryo, bumubuo ng sariling network ng pera, tumatawid ng hangganan at humahamon sa estado. Pagkatapos, hindi na ito itinuturing na karaniwang krimen, kundi bahagi na ng internasyonal na seguridad. Ganon din ang nangyari sa Tren de Aragua na tinarget ng Estados Unidos matapos ideklara itong teroristang organisasyon. Dito, kailangan suriin ng Brazil ang sarili nilang bakuran. Nasa listahan na ng US ng mga teroristang grupo ang PCC at Comando Vermelho na nagbabago sa sitwasyon. Hindi na lang ito simpleng operasyon sa Pok Maralita, pag-aresto ng lider o pagsamsam ng kargamento. Ngayon, may pag-block na ng pondo, panganib para sa kumpanya kanegosyo ng apektadong network, presyon sa bangko, gasolina, pantalan, transportasyon at mga politiko na bubulag-bulagan sa paglago ng mga grupong ito. Ipinakita ng Venezuela ang panganib kapag lumalaki ang gang at nagbabanta sa riyon. Papunta na rin dito ang Brazil. Paglabas sa mga grupo mula kulungan, kinokontrol nila ang mga barangay, pumapasok sa negosyo, gumagamit ng peking kumpanya at sumasali sa mga eskemang konektado sa sektor ng gasolina. Ngayon, si Trump ay nabukas ng bagong patakaran. Ang mga itinuturing na terorista ay hindi na maaring umasa sa lumang proteksyon ng burokrasya, hangganan o diskurso ng soberanya na ginagamit para itago ang kawalang aksyon. Pinalalakas din ng operasyon ang Southern Command, unit militar ng Estados Unidos sa Latin America at Caribbean, na ngayoy direktang instrumento ng estratehiya ni Trump laban sa mga kartel at reyonal na teroristang grupo. Binabago nito ang kalagayan para sa mga pinunong kriminal na dati ay umaasa sa mga taguan sa labas ng teritoryo ng Amerika. Hindi na lang hangganan ang sentro ng presyon. Ngayon, tutok na ito sa pamunuan, pinansya, ruta, taguan at lokal na alyansa. Ang Tren de Aragua ay hindi nagsimula bilang isang maliit na grupo. Lalong lumakas ito sa loob ng isang kulungan, nagtayo ng network ng impluensya, lumawak sa mga illegal na gawain at nagsimulang kumilos lampas sa mga hangganan ng Venezuela. Ipinapakita ng kooperasyon sa Estados Unidos na ang presyon laban sa ganitong organisasyon ay hindi lang panloob na issue. Kapag ang isang grupo ay gumagawa ng sunod-sunod na krimen, nagpapagalaw ng iligal na pera at hinahamon ng mga otoridad sa iba't ibang bansa, nagiging internasyonal na target ito. International, Trump, ginagamit niya ang pagkakataon para patunayan ang kanyang pamumuno. Nangako siyang lalabanan ng mga kartel, higpitan ng hangganan, habulin ng mga dayuhang kriminal at ngayon di pinapakita niya ang pagkamatay ni Nino Guerrero. Gustong ipakita ng White House na seryoso ang pagtatalaga bilang terorista, hindi lang simpleng papeles sa Washington. Ako si Milson Alves, internacionalista at layunin kong bigyan ka ng tamang impormasyon araw-araw. Nasa video description ng mga news link. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at basahin ang mga komento para maging aktibo sa komunidad. Wilson Alves.